Alright, so in this video, pag-usapan naman natin yung isa sa mga most asked questions sa akin, no? Kung paano nga ba ginagawa ang off-page SEO or yung link building na tinatawag. So, ang link building at off-page SEO ay magkaibang bagay, although yung link building is part siya ng off-page SEO. So, para mas maintindihan natin, may prepare ako na slide sa inyo. And i-discuss ko muna sandali para magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba siya ginagawa at ano yung naitutulong niya sa ating SEO campaign. Okay, so unang-una is off-page refers to action taken outside of your own website. So ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin outside ng website is considered siya as off-page SEO. So ngayon, ang primary focus niya is pag-build ng backlinks. So halimbawa, gumawa tayo ng content sa mga different website. Hindi natin pagmamayari yung website na yun, no? So, consider siya off-page SEO. So, yung paggawa ng mga social media accounts, considered siya as off-page SEO. Bakit? Kasi hindi natin siya sa loob ng website ginagawa. So, para maintindihan nyo lang. So, yung on-page kasi, ang process niya is more on sa loob ng website, while off-page is sa labas naman ng website. So, nakakatulong ito para nang sa ganun is yun, rankings, traffic. Kasi kung magpo-focus lang tayo sa on-page, yes, merong kahit papanong visibility or growth, pero hindi siya ganun kataas. So mamaya, tuturuan ko kayo ng mga ways kung paano nga ba ginagawa ang backlinks. So ngayon naman, ano ba yung mga backlinks or what are backlinks? Backlinks are links from one website to another. So they are essential for SEO as they signal to search engines that your content is valuable and trustworthy. So isipin nyo na lang to, na kunyari, sa thesis. Sa thesis, kumukuha kayo ng IRL, or yung related literature. So, ganun din sa SEO. Kapag yung content mo is nakuha siya or ginamit siya sa mga sources, let's say sa mga journalists, nag-publish sila ng balita at ginamit nila yung sinulat mong article. So, that's considered valuable and trustworthy. So, ibig sabihin, nandun yung expertise, nandun yung experience, nandun yung authority mo or yung EE80 na tinatawag. So, bagong update siya ni Google, pero next time na natin siya pag-usapan. So, the more quality backlinks you have, the higher your site can rank in search results. So, improving overall traffic. So, ito yung isa sa mga misconception pagdating sa off-page or sa link building. So, akala nila, the more na marami ang backlinks, the more na okay. So, hindi. Ang tinitignan natin sa backlinks is yung quality. So, ngayon naman, paano naman natin malalaman kung quality ba ang backlinks? So ngayon, meron na tayong tinatawag na domain authority. Although yung DA na yun, hindi naman siya specifically nasa SEO textbook or nilabas ni Google, Pero yun, ang DA or domain authority na tinatawag, yun yung ginagamit ng mga companies, para tingnan kung gaano ka-established or ka-reputable ang isang website. Pero again, hindi siya officially galing sa Google or sa mga SEO textbook. So na lang siya dahil may mga company, na nag-establish ng domain authority na yan. Okay, so types of backlinks. So meron tayong tinatawag na do follow and no follow. So do follow links pass link equity and contributes to your site's authority, while no follow links do not. So ito yung mga tinatawag nating mapapansin nyo to kapag nag-aano na kayo, nag-link building na kayo or nag-on page SEO na kayo. So basically, kapag do follow, ibig sabihin ina-allow nyo yung links, or yung ina-acknowledge nyo yung links. Kapag no follow naman, ibig sabihin hindi ina-acknowledge. So parang ganun lang siya. So may mga bagay kasi na minsan pwede nating lagyan ng do follow or no follow, So halimbawa niyan is yung registration or mga sensitive information, ng mga clients natin or ng mga customers natin. So ayaw natin yan makita ni Google or maging available siya sa Google or makita ng mga ibang tao. Kaya nilalagay natin siya ng mga do follow. So ayun. Okay, so building quality backlinks. So to master off-page SEO, focus on obtaining high-quality backlinks from reputable sites. So this can be achieved through guest blogging. So guest blogging, ito yung pagsusulat ng content sa iba't ibang website, with your same niche or industry.
So, content marketing naman, ito naman yung pwedeng ito yung pag-send mo ng press release, mga ganyan. Social media engagement naman, meron kasi tayong tinatawag na mga social signals, no? So, yung social signals, ito yung mga, let's say, nag-publish ka sa Facebook, no, ng blog post mo. Tapos, maraming nagko-comment, maraming nag-engage, maraming nagki-clicks, no? So, nakakadagdag din siya, no, doon sa relevance nung ginawa mong content. Or ibig sabihin, na nakikita ni Google na yung content na ginawa mo is, yun nga, maganda, trustworthy, and reliable. So, quality over quantity is crucial. A few strong links can outperform numerous weak ones. Okay, so sinabi ko naman na yan kanina, ang pinaka-goal is yung quality. So, ngayon, bigyan ko kayo ng 4 ways, no, kung paano ginagawa ang backlinks. So, number 1 is yung tinatawag nating local listings or local citation. So, ano nga ba yung local listing? So, sa local listing, let's say for example, punta tayo rito sa Yelp. So, dito sa mga local listing, may mga businesses, directory kasi tayong tinatawag sa website. Andyan yung mga yellow pages, marami pa. I-check nyo na lang yan. Alam ko, meron ako yan sa website. Okay, so ito, free local listing in directory. Okay, so halimbawa, ito no, local listing for directories for cleaners. Local listing directories for counselors and therapists. So, check natin yung free local. So, sa local listing na to, no, makikita nyo yung mga website. So, yan yung domain rating or DA na tinatawag, domain authority. So, yan. Ang gagawin nyo dyan, basically, sa local listing is magsa-sign up kayo dyan para kayong gagawa ng account. So, sa paggawa nyo ng account, ilalagay nyo yung link or URL ng website nyo. So, depende yon sa site, no, kung lalagyan nila ng do follow or no follow. So, minsan tayo yung masusunod doon. So, ganun nag-work ang local listing. So, ang local listing or local citation isa to sa mga libre. Although matrabaho siya, of course, libre, pero at the same time, particular na ginagawa talaga, no, ng isang local SEO specialist or nag-SEO. So, mas maganda to kapag ang business mo is may location, may physical address na pwede mong ilagay. So, makikita mo naman dyan, iba't ibang, maraming website yan. And, ayun, ang pinakagagawin mo lang is mag-sign up. Pero pagdating kasi sa local listing, again, ang traffic niyan is hindi siya guaranteed. May mga, yes, nagaano siya ng backlinks na nako-consider siya as backlinks, pero yung traffic minsan kasi is wala sa mga local listing based on my experience. Pangalawa naman is, of course, guest posting. So, ito lang yung isa sa mga reality na kailangan yung harapin as SEO specialist. Pag ang client nyo is mahirap or walang budget pagdating sa SEO, mahihirapan talaga kayo sa link building. Pero pag ang client nyo is may budget pagdating sa local SEO or sa SEO, to be specific, is hindi kayo mahihirapan. So ngayon, sa pag-outreach, no, or sa pag-reach out sa mga websites, so may mga halimbawa, no, so hahanapin mo sa Google kung ano yung same niche na meron kayo. So let's say full service in Gabi. Okay, so makikita nyo naman yan. Tapos, pupunta kayo rito sa website. So, halimbawa ito, Alligator. Yun lang yung contact us. Tapos, pag wala sa contact us, ito, makikita nyo, no, sales, ganyan. Pero ako, ang hinahanap ko dyan is yung social media nil. So, kung walang social media, so, balik hanap tayo siya gumagana. Click natin to social media natin. Okay, so ito, no, makikita, Luciano. So, ang ginagawa ko is, message ko sila rito. Pero, meron akong offer. So, halimbawa, no, is let's say position. So gagamit ako ng ChatGPT para sa mga hindi alam kung ano tong tools na to. Yourself as an SEO expert. You are doing outreach for guest posting. You are willing to pay. So, ang budget ko kadalasan dyan is between $10 to $20. So, yung $10 to $20 na yan, kung iisipin nyo, no, kung iraran nyo yan ng ads, mabilis mauubos yan. Pero kung ilalagay nyo siya sa link building, yung paglagay naman ng, doon, of course, indefinite time yun, no. Kung makikita nyo, mas mahaba yung time. So, isa kasi kapag yung mga site owner, pag na-publish na nila, hinahayaan na lang nila doon. So, ganun yung nagiging epekto niya. So, kung titingnan nyo, kung titimbangin ba natin, yung bigat, no, mas okay pa rin yung mag-spend kayo
Pero at least, ano naman, babalik naman sa inyo agad. So, ayan, per guest post to, no, per post sa isang website. So, ini-email ko lang sila or sinasend ko. So, yung mga ganito, no, medyo mahaba pa to. Make this short and catchy. Ayan. Minsan, piniplay around ko na lang. Make the email short. Okay, so mga ganyan lang. Ayan. Okay na to. Hi, I'm SEO expert and I love to contribute a guest post to. Ayan. So, gano'n lang. Kadalasan yan, PayPal nagsisend. So, that's the number 2. No? So, number 1, local listing. Pangalawa is guest posting. And yun nga, mahirap mag-offer kapag libre lang. So, pangatlo naman is, of course, yung tinatawag nating link exchange. So, link exchange naman, ito naman yung maghahanap ka ng kapwa mo freelancer or mga social media manager or web developer, SEO specialist, no? And may mga group naman yan. Pwede ka namang sumali dun sa mga group ng mga SEO. And nagsali mo dun is tatanungin mo kung sino yung willing, no? So ako, alam ko may group chat ako ng link building pero hindi pa ako nakapag-try ng link exchange doon. Pero maraming nag-offer ng ganyan. So ang link exchange is, paano siya nagwo-work is, ilalagay mo yung link ng ka-link exchange mo. So ganun din, the same time yung ka-link exchange mo, ilalagay niya din yung website mo. So basically, it's a win-win situation. Pero check mo pa rin, no, kung align ba or same industry ba kayo. Kasi kung hindi, sayang lang. Okay? So, pangatlo. And of course, yung pang-apat is yung paghahanap ng 404 error. Okay. So, try nating maghanap. So, hindi ko kasi sure kung papaano siya gagawin. Hindi ko sure kung makakahanap tayo real time. Pero tuturo ko na lang kung papaano siya ginagawa. So, dito sa Google again, let's say, ang pinaka-hinahanap ng content mo or yung target mo is, let's say, lawn mowing. So, lagyan natin mga 2011. Tapos, punta ka sa tool. Tapos, search mo custom range. Hanapin mo yung 2024. So, medyo mahaba-haba to. Check natin. Para makita din natin. 2021. July. So, kahit mga 28. Go. Okay, so lawn site forum para siya. Lawn mowing. Ito para siyang right. Okay. So kung wala tayong makita, lawn mowing in Florida. Ganun pa rin. So, check natin yung mga business. So, ito, check natin to. So, tingnan natin kung meron siya mga blog posts. So, wala. Wala rin siya. Wala rin. So, check natin. Ito. Meron siyang blog. So, check natin yung mga blogs. Okay. So, makikita nyo, no? Parang wala pa siyang content masyado. Sayang na. Mga bago pa yung website. Services, testimonial. Yan. So, wala rin masyado. Wala rin. So, ang hinahanap natin basically is yung may mga content sa website. So, parang okay na niche tong lawn mowing. Parang walang masyadong siya ganun ka-saturated. Okay. So, ito. Makikita nyo. Meron siyang blog. So, basahin natin yung pinaka. So, medyo maliliit. Ito. Medyo. So, punta kayo ngayon sa Chrome Store. Chrome Web Store. Tapos, ang ida-download nyo is check. Okay. So, ang ginagawa itong check my links is check niya kung yung any 404 error. So, ito, naka-installed na siya dito sa akin. So, ayan, kiklik mo lang to. Tapos, ayan na, meron ng invalid. Okay, so, privacy policy lang yung nag-invalid. Pero dun sa sinulat is wala. Okay, so try natin last one. Okay, so basically makikita nyo yan dito, magkukulay pula siya. So ngayon, pag nagkulay pula siya, ang gagawin nyo is i-report nyo yan doon sa may-ari ng website. Again, huwag kayo sa form, hanapin nyo yung social accounts kasi pag sa form, mataas yung chance na hindi kayo pansinin yan, like sa mga social media. Or pwede naman both, no, kung gusto nyo ma-sure. So gagawin nyo, pag nakita nyo yung 404 error is, ayan, gagawa kayo ng content. So, let's say, nakita niyo yung 404 error is nandito. Sprinkler system. So, nagkulay red siya. So, gagawa kayo ng article ngayon, no? Related dun sa sprinkler system na yon. Pag-usapan nyo ano yung sprinkler system na yon. May AI about naman dyan. May mga tools naman ako na-discuss na pwede nyong gamitin. And sabihin nyo na gumawa kayo ng article and ma-appreciate nyo kung ililink back kayo na pwede nyo gamitin as reference. So, ganun siya nagwo-work yung paghanap ng 404. Basically, ano lang din siya, more on yung guest posting or hindi pala link building. So yung guest posting kasi again, magsusulat ka
sa website ng iba or ipapublish yung content mo sa loob ng website. So, and last one, of course, ang pinaka kung gusto nyo ng petics, no, pagdating sa link building pero may budget kayo is yung tinatawag nating press release. So, itong press release, kami ang gumagawa nito personally. So, ang press release is pagsasubmit sa mga journalist, no. So, pakitaan ko kayo ng mga results. So, ito yung results niya. So, ito yung client na. Tapos, makikita nyo around 400 plus yung placement nito, no, isa yung 400 plus backlinks yung makukuha nyo. So, paano natin malalaman kung high quality ba ngayon ang isang website? So, ang ginagamit ko is itong Domain Authority Checker. So, dito ilalagay ko lang paste. Tapos, i-check nyo lang yan ng mga ilang minuto. So, yan, 57. So, okay na yan. Medyo, na yan, standard na yan. So, makikita nyo, backlinks, linking websites, and, ayan. So, yan yung makukuha nyo doon sa press release. So, ganito din, mag-check. So, check pa tayo na digital, ito, the Associated Press. Okay, so 91. Mataas siyang domain rating. So, meron siyang 50 million backlinks and 290 website. So, yan yung mga makukuha nyo doon sa press release, no, na services na ino-offer namin kung may budget. So, isa na optional, pwede naman siyang gawin. Pero, kami dito sa Arma, ang ginagawa namin is may mga contact kami sa mga journalists. So, kami na rin gagawa, no? So, meron siyang 3-tier. So, una, basic is of course, writing and submission. Kami na rin gagawa, kami na rin magsasub. So, around 11,000 siya in peso. And ito yung mga iba't ibang pricing. So, makikita nyo naman dyan no? So, ito yung mga businesses or sites na pwedeng ma-publish yung article. Okay? So, results ng press release na ginawa namin, ipakita ko sa'yo. So, nag-start kami. So, nandito naman yan. So, makikita naman natin kung kailan nag-post. So, June 25. Tingnan natin. So, June 25. So, dito kami okay. So, dito, 34 clicks and 2,000 impressions. So, ngayon, nandito na kami sa 58 clicks and 4K impressions. So, of course, marami pang naitulong in terms of conversion and sale. Kasi yung pag-publish namin ng mga press release is pinapublish din namin siya sa mga local site. So, makikita nyo, sanapin natin. Ito, Magnolia State, Dili, Alabama. So, may mga local sites din tayo. American Press. So, yun. In case lang naman na interested kayo sa press release. Pero again, kung may questions kayo and kung may clarifications kayo pagdating sa link building or off-page, let me know. And kung natulungan ko kayo or may natutunan kayo sa video na to, pa-like naman and pa-subscribe. So, kita-kits sa susunod na video. Thank you.